Dharma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 16. Kinabukasan ay muling dinaanan ni Eddie ang dalagita sa bahay nito. "Myla, hello!" Tawag niya habang nakahinto ang kanyang bisikleta. Madalas ay nag-aabang na ang dalagita sa kanya. Ngunit walang lumabas na Myla at sa halip ay lumabas ang tatay nito. "Mang Pedring, magandang umaga po. Si Myla po." Bigay galang ng binatilyo. "Pumasok na sa paaralan si Myla." Formal na wika ni Pedrito. Hindi nakakibo si Eddie. Nakikita niya sa mukha ng ama ni Myla na parang may galit ito sa kanya. "Mag-usap muna tayo, Eddie." Lumakad si Pedrito palapit sa binatilyo. "Mula ngayon ay ayaw ko nang susunduin at ihahatid mo pa si Myla. Maliwanag ba?" Wika nito. Tumango na lamang ang binatilyo. Kung ano man ang dahilan ng ama ni Myla ay hindi na niya aalamin. Malungkot siyang nagpadyak ng bisikleta patungong paaralan. Pagpasok niya sa silid-aralan ay naroon na si Myla. Nakaupo at walang kibo. Ni hindi ito tumingin sa kanya nang maupo siya sa katabing silya. "Galit ka pa rin ba sa akin? Bakit hindi mo ako hinintay?" Mabulong na tanong ni Eddie. "Eddie, nagalit si tatay. Ayaw na niya tayong magkasabay sa pagpasok at pag-uwi." Mahinang wika ni Myla. Nakatingin lang ang malungkot na dalagita sa sahig. Hindi nakakibo si Eddie. Isa lang ang pinapahiwatig ng pagbabawal ni Pedring kay Myla. Ayaw ng ama ni Myla sa kanya. Ang silakbo ng kanyang batang puso na nagsisimula pa lamang makaranas ng tunay na pagmamahal ay kailangan na niyang pigilan. Nag-iisang anak din si Myla at ulila na rin sa ina. Mabibilang lamang ang mga babaeng nakakapag-aral ng high school sa lugar nila. Kalimitan ay mga lalaki lamang dahil ang mga babae ay para sa bahay lamang katulad ng paniniwala ng karamihan. Natahimik na ang buong klase nang pumasok ang kanilang guro. Lumipas ang buong maghapon ay walang naintindihan si Eddie sa itinuro ng guro. Naghihimagsik ang kanyang kalooban. Bukod tangi niyang kaibigan si Myla at ayaw niyang lumayo ito sa kanya. Nang maglabasan ang mga mag-aaral sa hapon ay naroon na ang tatay ng dalagita na nag-aabang. Isinakay si Myla ng ama nito sa kalabaw pa uwi. Malungkot na umuwi si Eddie. Pero hindi kayang tikisin ng binatilyo ang nararamdaman. Pagdating niya sa bahay ay gumawa siya ng sulat para kay Myla. Humingi siya ng tawad sa kanyang nagawang kapilyuhan sa dalagita. At sinabi niyang ayaw niyang mawala ang pagiging magkaibigan nila. Kinabukasan ay palihim niyang inalagay ang sulat sa bag ng dalagita. Hindi naman siya nabigo dahil sinagot naman ang kanyang sulat at pinatawad siya nito. Muling nanumbalik ang kanilang pagkakaibigan kahit bantay sarado pa ang dalagita ng ama nito. Patuloy sila sa pagpapalitan ng mga sulat hanggang pareho nang nahulog ang isa't isa ang mga batang puso nila. Ang dalawang puso na parehong may pagtatangi sa isa't isa ay makakahanap ng pagkakataon para mapag-isa. "May, half day lang tayo ngayon. Pasyal tayo." Bulong ni Eddie. Alam niya na hindi pa susunduin si Myla ng ama nito. Saan naman? Sa bukid na naman. Bahagyang nakasimangot si Myla dahil araw-araw ay puro bukid naman talaga ang nakikita nila. "Hindi. Maganda sa pupuntahan natin. Dali, sakay na." Wika ng binatilyo. Inahanda na niya ang kanyang bisikleta. "Sigurado bang maganda ang pupuntahan natin?" Tanong uli ng dalagita.
pero sumakay na rin siya sa likuran ng bisikleta. Ilang kilometro ang tinakbo ng bisikleta ng binatilyo hanggang marating nila ang sementadong daan. Wow! Yan pa ang Casa Salvatore? Namamangha sa paghanga si Myla. Itinigil ni Eddie ang bisikleta saka bumaba. Itinulak niya ang kalawangin ng gate. Wala ng gwardya at mataas na ang mga damo sa loob. Ang ganda pala, kaya lang napakaraming ng damo. Komento ng dalagita habang inililibot ang paningin sa malaking mansyon at malawak na hardin. Maganda lang siyang tingnan, Myla. Komento ni Eddie. Isinandal niya ang bisikleta sa isang puno. Napatingin ang dalagita sa binatilyo. Nagtaka siya sa tinura nito. Maganda naman talagang Casa Salvatore. Lahat ng mga tao na nakarating dito ay humahanga. Kung alam mo lang, May, hindi mo gugustuhin tumira sa lugar na to. Wika ni Eddie, kasabay ng mapait na ngiti. Bumalik sa kanyang alaala ang mapait na sinapit ng kanyang ina. Kumunot ang noo ni Myla. Nagtataka ang kanyang mga tingin sa binatilyo dahil nakikita niya ang panlilisik ng mga mata nito. Bakit? Masama ba ang mga Salvatore? Isang mapait na ngiti uli ang namutawi sa mga labi ni Eddie. Higit pa sa masama, May. Masamang masama. Pagkawikan nito ay dumampot ng bato ang binatilyo. At wawasakin ko ang kasamaang yun. Bulong nito sa sarili, kasabay ng pagpukol ng bato sa lawa. Magkatabing naupo ang dalawang kabataan sa damuhan habang nakatingin sa malaking lawa. Alam mo, Eddie, gusto kong maging guro pagdating ng araw. Ikaw, anong plano mo? Bahagyang nilingaw ni Myla ang binatilyo. Gusto kong yumaman. Yung may sarili akong kumpanya at malaking bahay. Sagot ng binatilyo habang nakatingin sa malayo. Humagikhik si Myla. Yumaman agad? Hindi ka na mag-aaral ng kolehiyo? Mag-aaral, syempre. Engineering o kaya business management ang kukunin ko, sagot naman ni Eddie. Naglalaro sa kanyang isip ang kalagayan nila ni Pasiano. Alam niyang hindi nakakayanin ni Pasiano na pag-aralin siya nito sa Maynila, pero buo ang kanyang loob na makikipagsapalaran siya kapag tapos na niya ang high school. Ang presko naman ng hangin. Niyakap ni Myla ang sarili at ninamnam ang dambi ng preskong hangin. Nilalamig ka ba? Malambing na tanong ng binatilyo. Pero niyakap na niya mula sa likuran si Myla. Nalaki ang mga mata ni Myla. Nakaramdam na naman siya ng kakaibang kaba. Huminga siya ng malalim nang maramdaman niya ang pagdampi ng mga labi ni Eddie sa kanyang pisngi. May, pwede ba kitang halikan sa labi? Tanong ng binatilyo. Pero kinabig na nito paharap sa kanya si Myla. Nagkatitigan ang dalawa. Ang nag-aalab ng mga damdamin ay kumawala. Hinaplos ni Myla ang peklat sa noo ni Eddie at ang mga pisngi. Napatingin siya sa mga labi nito. Pumikit siya at hinintay ang pagdampi ng mga labi ni Eddie. Pakiramdam ni Myla ay nanghina ang kanyang mga tuhod nang dumampi ang mga labi ni Eddie. Napakapit siya sa liig ng binatilyo habang sinasabayan ang ritmo ng mga halik nito. Halik na nagtagal ng ilang minuto. Parehong naghabol ng hininga nang huminto ang dalawa. Mahal kita, May. Wika ni Eddie kasabay ng mahigpit na yakap nito sa dalagita. Mahigpit ding yumakap ang dalagita. Mahal na mahal din kita, Eddie. Nang biglang lumakas ang ihip ng hangin,
ay nagyaya na pauwi si Eddie. Halika na, baka mapagalitan ka pa ng tatay mo. Hinawakan ni Eddie ang palad ni Myla at naglakad na sila pabalik sa pinag-iwanan niya ng bisikleta. Bago lumabas ng Casa Salvatore, ay pinagmasdan ni Eddie ang naiwang sasakyan ni Santiago sa garahe. Sana nga mabulok na lang sa kulungan si Santiago, wika ng isip niya. Pero kung hindi man ay may sorpresa siya sa lalaki. Ang huling katuparan ng kanyang paghihiganti. Ang palihim na pagtatagpo ni na Eddie at Myla ay nasundan pa ng maraming beses. Sa isang katulad ni Eddie na nagkaroon ng maagang karanasang sexual, ay dumating ang punto na hinanap niya ito sa piling ni Myla. At dahil mahal siya ni Myla, ay hindi rin nagdalawang isip ang dalagita na ibigay sa kasintahan ang kanyang pagkabirhen sa kabila ng kanyang batang edad. Ang palihim nilang pagtatagpo ay lingid lahat sa ama ng dalagita. Isang araw, sa dampa ni Pasiano ay dumating ang isang bisita na hindi nila inaasahan. Eddie! Eddie! Lumabas si Pasiano at nagulat siya nang makita ang sumisigaw sa labas ng bahay. Nakasakay ito sa maliit na kabayo. Nakalaya ka na pala, Senyorito Santiago. Malamig ang kanyang tono dahil hindi siya natutuwa na makita ang isa sa mga dating amo. Senyor Santiago na ang itatawag mo sa akin, Pasiano. Dahil ako na ang nagmamay-ari ng lahat ng Hacienda Salvatore. Mayabang na wika ni Santiago. Kumunot ang noo ni Pasiano at hindi na siya kumibo. Sakim talaga sa lahat ng bagay si Santiago sa isip niya. Si Eddie, nasaan? Marahas na tanong ni Santiago. Ano ang magiging buhay ni Eddie sa pagbabalik ni Santiago? Abangan sa susunod na kabanata.